halos ano yata, 1 week or parang 2 weeks yata, eh hindi ako papayagan ng kumpanya. Kaya ang ginawa ko is nag-resign na lang ako. Teka, di ko mag-gets. Hindi ka papayagan ng kumpanya. Yung travel mo, Hindi. saan galing yung travel mo? Sa family travel. Family travel, okay. Kasi Chong, sa totoo lang, sa'yo medyo okay sa sa company. Medyo Oo, flexible. shoutout. Shoutout kay Boss Christian ng Mundo. Nanonood din sa akin yun. Shoutout sir, maraming salamat. Lagi mo pinapayagan mag-leave. Yun ang nga sa'yo, ang advantage. Okay. Sa akin kasi, pag once na nag-leave ako ng 1 day, very vital yun sa kumpanya kasi walang ipang-sasalta sa amin Ayan. na Walang reliever. Meron naman pero hindi pwedeng panay-panay. Tsaka hindi, masyadong mahaba yung 2 linggo para sa ganong klase ng Mahaba yun. lalo na sa mga ganyang kumpanya kasi masyado silang aggressive sa ganyan. Kumbaga, masyado silang maigpit. Sa madaling salita, masyado silang maigpit. Kahit saan naman siguro ang kumpanya, di ba? Tsaka alam ko na hindi ako papayagan. Kaya ang ginawa ko is gano'n. Nag-resign ka? Nag-resign ako. So syempre, pamilya yun. Di ba? Talagang hindi mo pagpapalit yung lakad ng pamilya. Ngayon, ang tanong, Di ba? paano yung nawalan ako ng Income. hindi na ako nagbo-vlog nun eh. Hindi na. Papitik-pitik na lang. So, kumbaga, nag-downfall yung retention mo. Puro live na ako pag may time. Nag-downfall. Hindi na rin ako nakakasahod ng every month. Every 2 to 3 months. Every 2 to 3 Tapos, months. ayun nga, Kuya Bidogs, regarding dun sa before ka pumasok sa personal collection, yung parisan mo, kumusta yan? Yun nga, nag-run lang yun ng halos Ilang buwan yan? 9 months. Ang haba, mas mahaba kaysa sa akin. Kasi nung nag-pandemic days ako, nag-start ako ng September. February lang, huminto na ako bago kami mag-birthday ni Pops. Yung kaya naman kumbaga umabot pa sa ganun kasi linabang ko pa. Tapos may tumulong sa akin na sige labang pa. Parang ako, sa akin kuya, kasi ako naiintindihan ko si Kuya Bidog. Sabi ko nga sa inyo, medyo may similarity kami parehas sa kanya. Guys, sa food industry, lalo kasi dito sa Pilipinas, no? Pag hindi ganun kalalim yung bulsa mo, wala, lalo sa revolving funds. Kumbaga hindi ka pwede mag-start ng pera mo lang nakapirme 10. For example, syempre bibili ka ng mga materials, bibili ka ng produkto mo. Kailangan kahit pa paano, meron ka dyan at least 50% nung umiikot na pera. Na kumbaga, halimbawa, ewan ko kung tama ko correct me if I'm wrong. Kumita ka ngayon ng 5,000, tapos ang head over mo is 2 tao, let's say 300 ang isa. Tapos kumaga ang inaalat mong puhunan dun is mga 3,000. So sa 300, so 3,600 sabi mo ng for example, kumita ka ng 5,000. Ang tatong tubo mo dun is 1,500 lang. Meron kang pinapasahod na 2 tao na 300, 600. So meron kang pinapasahod dun 900. Yung matitira sa'yo 900. Wala pa dun yung kasi ang inawas mo dun is sige, so let's say yung 3,500 produkto, 1,500, may 900 ka pa. Yung 900 dun, pwedeng pantabi, di ba? Pwedeng, for example, meron kang nakuha, meron kang kahit pa paano petty cash. Kasi yung pambili-bili ng yelo, yung mga pagkain ng mga tao, di ba? Diyan minsan kinukuha yan eh. Ang sa akin, ang diskarte ko, tsaka kumbaga bago kasi linatag yun. Kumbaga hindi ko alam kung ginawa mo rin sa'yo. Saan kasi may proseso ako, parang everything is perfect kasi naka sa utak mo, tapos naka-format talaga. Naka-format. Pero pag once na in-execute mo sa actual, hindi siya tutugma. Kasi yung pala, may mga adjustment pa na kaya doon ka Hindi, totoo yan guys. Totoo yan, hindi nasusunod. Lalo ang pagdating sa pagkain guys. Ang pagkain kasi, tulad ko, ang tinapay, kung mag-stock ako, 2 days lang ng 2 days. Kasi yung pangatlong araw niyan, kung di ka marunong, inaamag yan or matigas. Siyempre, ayaw mo naman, kahit ikaw, ayaw mo naman kumain ng mga ganong klase ng pagkain, lalo na pag binigyan ka sa mga Angel's Burger, yung mga nagtitinda ng footlong burger dito sa Pilipinas. Kasi alam niyo naman ng Pinoy, the more na makakatipid, minsan nakakalungkot lang, the more na makakatipid, kahit na makompromiso yung quality nung tinitinda mo, ginagawa nila para lang kumita. Yun lang, hindi ko naman nila lahat, disclaimer lang, hindi ko naman nila lahat. Tapos, yun ang kinaibahan sa negosyo ni Kuya Maki, na auto shop, kasi yung mga pyesa doon, hindi mo nasisira yun.
Matagal. Di ba? Ang ano sa amin kasi, sa akin kasi bilang yon business na yan is habang nandyan yung parts, Buhay. buo yan. Hmm. Ang pangangalagaan mo lang doon is yung Kalawangin. yung kakalawangin siya. Kailangan marunong ka rin mag-alaga. Oo. Lalong-lalo na sa mga pagdating sa mga bearings. Yun. Oo. Natutuyo grasa nun sa loob. Ang hindi lang po pwede na ma-stock natin is yung mga belt, Panbelt. pan belt, timing belt. Goma. Kasi since Oo. goma siya, lumulutong kasi. Kasi nagkakaroon kasi ng expiration yung mga engine support. Mm. Yung rubber niyan, habang tumatagal yan na hindi ninyo nagagamit, lumulutong yan. Katulad ng sa mga sapatos natin, tubukan mo ang sapatos mo, ilagay mo na sa mga stock, Jordan, nadudurog yung kanyang swilas. Especially yung mga rubber shoes pang basketball. Mga sole niyan. So ganun din ang nangyayari doon sa mga rubber parts ng mga sasakyan. As ikaw, Kuya Bidogs, tungkol dun sa paresan mo, mamimili ka ngayon. Paano ka mag-replenish ng mga, ano mo, ng mga stock mo? Twice a month, twice a week, every other day, para Hindi, gano'n. ang ano ko, yung regarding... Lalo sa'yo, karne yun eh, karne ng Lalo sa bahay. na perishable goods, mga karne, mga gulay. Everyday ako nag-ano. Every day. Tas, Para fresh, syempre. tsaka tansyado ko na. Hindi ako may naman, may sobra man kulay. Onion, di ba? Medyo, alam mo yung ano nun. Hindi, sa akin since yung burger ko kasi guys, kung gusto nyo makita yung tinda ko, ito yung tinda ko sa ilalim ni Kuya Bidogs. Ano nga mga, yan po yung mga tinda ko dati. Yan. Meron natin. Yan. Hanggang ngayon. Dati, Dati ang wala na eh. Yan, tulad yan, ako kasi namimili ng gulay. Like, ang kasama kasi dun sa burger ko, syempre, kamatis, sibuyas, white onion kasi ako, since pang-burger siya. White onion. Tapos yung mga panimpla ng mga burger ko, which is naglalagay ako dun ng bawang, sibuyas, celery, tas, basta, may maglalagay ako dyan. Ang kaganda Ang ng replenish assist ko kasi ng onion kasi since malapit sa amin yung Divisoria, yun ang advantage ko. Ang lapit ng Divisoria kasi. Tatakbo ka lang. Diba? Saglit, Kahit araw-araw akong bumili, especially yung lettuce, yung bilog. Yung lettuce kasi ginagamit yung bilog. Ang tawagin nila iceberg. Iceberg. Araw-araw ako namimili. So, ramdam ko yung, minsan, ramdam ko din yung pagtaas, pagbaba ng mga presyo. So, the time na, halimbawa, for example, kahapon bumili ako ng halagang 200 ng 1 kilo ng sibuyas. Kinagabihan, the day after, magugulat ka, 120 na lang. Siyempre, ikaw, mag-stock ka ng, kukuha ko niya kahit 2 kilo kasi baboy ng tamas eh. Ang disadvantage nun, hindi mo kasi alam kung mabubulok ba lang ba sa rep mo yun or magagamit mo. Kasi nga, bumili ka na madami, baka mamaya hindi mo naman magagamit lahat. Hindi mo naman pwedeng iserve sa tao yung ano. Ito pala no, sa speaking about sa mga sibuyas ano. Kasi sa mga lalo na sa mga burger, Oo. nag-i-stock kayo ng mga sibuyas na marami. So, kapag nag-stock kayo ng sibuyas, wag ninyong ikukulob. Hayaan niyo siyang nakabilad. Totoo yun. Nakalatag sa... Tsaka wag, alam mo sa totoo lang, kala nung iba, okay yung nire-ref yung sibuyas. Hindi po. Nabubulok. Nabubulok lalo. Kasi nga, di ba, pag malamig ang panahon, lalo sa mga bagyo, yung sibuyas, tsaka yung mga dahon na gulay, pag nilagay mo siya sa ref, talagang ano siya, parang nalalamog dahil sa lamig, dahil sa temperature. Dapat room temperature lang talaga. Kasi ako, nasubok ko na kasi ako bilang isang biyahero, kuminsan kasi mga produkto ng mga ibang lugar, inaangkat ko. Yan ang ginagawa kong sideline, Chong, para mabawi ko yung gastos sa gasolina. Ang ginagawa ko naman kasi, kung ano yung produkto doon sa bayan na pinupuntahan ko, at mababa ang presyo, na maalam kong mabenta doon sa lugar namin, ginagrab ko, kinukuha ko. Katulad nun, nung gumawa ko ng sasakyan doon sa may Isabela, ang nangyari doon is napakamahal ng sibuyas, 600 umabot ng 600 ata per kilo. Nadaanan ko doon sa may somewhere in Nueva Ecija, nadaanan ko na napakamura ng Balik ang produkto mo dahil nagustuhan. Mismo. Kasi kung mag-ano ka lang, ang gagawin mo is mag-business ka, tapos mag-live ka, puro sponsor, di sana, huwag ka na ng business kasi puro Humingi ka na sponsor, lang. humingi ka na. Humingi ka na lang. Ayaw kong ganun. So, kumbaga, may mga time na meron talagang sponsor. Nakakatuwa naman kasi sinusuporta ng negosyo mo kasi upisa pa lang, pero ayaw kong mag-relay sa ganun eh. So, yung iba ang gusto ko kasi, yung, syempre, long term.
Na ano, kaso lang hindi tayo Hindi umabot talaga, sa ganun ano. kasi nga maiksi ang PC Saka natin. minsan kasi kung hindi uukol talaga, hindi bubukol. Hindi bubukol. Tsaka ano, lahat ng nag-business or even doon nga si Naching kita, yung mga tycoon ngayon, business tycoon, ilang beses na nag-fail sa businesses. So, kumbaga, totoo normal yun. lang naman sa atin. Isipin sila yung ibang negosyante like let's say for example, Henry C, ganun sa mga Gokong Way. Ano yung mga ano yan, mostly talagang batak na yun sa business, saka mga perfectionist yan, pero nag-fail pa rin sila sa businesses. Tsaka ano, kahit sabihin mo hindi naman sa mga kapatid guys, no. Boss Ale, sa totoo lang, mamaya na, wait lang, dyan mo lang sa isa. Hindi naman sa kahit sabihin nyo guys yung mayayaman, putik ba maraming utang yung mga yan. Oh, hanggang ngayon, Chong. Ano yan? Diba? Oh, may credits pa rin. Nabubuhay sila. Maraming mga utang yung mga Yung yan. mga loans. Kahit sabihin mo mayayaman yan guys. Meron po kami pinag-uusapan na which is mapapanood nyo sa vlog ko. At saka, Hintayin nyo lang. Bukod sa interview namin ni Kure, mapapanood nyo rin po yung interview ko sa nila. Tsaka pinakamalapit, Chong. yung Di pasara na. Oo. May lumapit sa akin. Na inihingi yung recipe mo. Hindi. Ano? Brother. Ako Bombay. Ay, Pinapainom wala. ako. Negative. Sabi ko, Mahirap. hindi. Sabi ko, Yun ang nangyari sa akin yan, guys. Nangyari sa akin yan. Wag na wag mong uumpisahan yung negosyo mo na meron kang utang dahil hindi ka angat, maniwala kayo sa akin. Hindi never kayo maangat talaga. Hindi, walang mangyayari guys. Walang mangyayari. So, ang ginawa ko sa akin, sabi ko, sabi ko, mahirapan po ako kasi lugi na nga po ang business ko. Tapos mangungutang ako sa'yo, 5-6. Dito camera natin ha. Paano yung natin? Paano yung natin? Paano pambayad ko? So, much better, ginawa ko. Ito na lang. Yung to na lang. Pero yung mga gamit mo, nasa inyo pa. Hindi, binenta ko na. Kasi, Kailangan mo ng araw. Hindi, ito Kuya Bidogs, yung sa negosyo mo na yan. Sabi nga kasi, bago ka magkaroon ng ROI sa isang business, first 3 months. Ay, hindi, 6 months pataas ang ROI. hindi, sa mga O, tansyahan. Tansyahan. Ikaw, ano ROI mo sa business mo? sa akin, ang ROI ko is 2 years. Oo. Tignan mo, 2 taon. Pag nag-start ka sa katulad sa amin sa mga sa mga talyer, 2 years. 2 years talaga. Oo. Kailangan mahaba din ang pasensya mo. Nueva Ecija, Sibuyas. Yan, sige ba. So nung bumiyay ako ng Ang lapit lang kasi ng Nueva Vizcaya doon. tawag nito yung Isabela, gumawa ko doon. So para hindi maaksaya yung gasolina na nagamit ko, ang ginawa ko, namili ako ng mga sibuyas. Dahil nagkahalaga nga ng 600 per kilo dito sa Kamaynilaan. So nang nadaanan ko sibuyas, ang presyo ng isang bag is napakababa. So nakuha ko lang ang sibuyas ng price niya is 70 pesos per kilo. Ang ginawa ko, bumili ako ng 20 sakong sibuyas at yun, inuwi ko sa amin sa bahay. Tapos doon na nag-post si Mrs. naman, nag-post doon sa Facebook niya, sa group namin, sa tawag nito, sa page ng subdivision namin. Nag-post na sibuyas. Binenta ko, alam mo kung magkano lang benta namin? Ang benta ko 250 per kilo. 500 sa palengke, 600. Dinagsa ang bahay. Ang 20 kang 20 sakos, ubos. Grabe. 70 pesos ang puhunan. So nabawi ko yung ginastos ko sa... Ay, speaking no, kung guys meron akong dating vlog pa, sige popost ko na lang po yun. Pwede ko naman i-repost yun. Magpipopost ko yun guys, sana mapanood nyo. Yung mga kauna-una akong pang vlog na ang gamit ko yung cellphone pa. Magkakilala naman na kami ni Pops doon. Nagpunta ako ng Nueva Vizcaya noon, nagtattoo ako kasi doon. Tapos pandemic edition guys, mapapanoorin yun, lalagay ko yun, ipopost ko yun. Going back kay Kuya Bidogs do, yun nga, yung karne mo tuwing kailan ka nagre-replenish? Araw-araw. Araw-araw. Kasi Tansyado tansyahan. mo naman. Kasi naturuan ako ni Kuya Tap. Si Kuya Tap, Cooking Adventures. Oo, Supporter shoutout. din ng team Kubo na to. Cooking Sobrang Adventure, thank you. shoutout. Kuya Tap, Siya talaga yan, si Kuya Tap, isa po sa nagbigay ng tulong sa akin nung nangyari sa disgrasya sa paa. Yun ang talagang yun ang nag-mentor ko sa sa Paris.
ang pagtansya Oo sa... nga no, kasi nagtitinda siya ng Paris Oo, na. natutunan ko lahat yung estimate para walang spoil. Wala kasi nag-start pa lang ako baka malugi na kagad eh. So, guys, kung gusto nyo mapanood kay Kuya Bidogs yun, sa vlog ni Kuya Bidogs yung pagpaparas siya nun. Alam ko nun, naalala ko, may vlog siya nun kung paano niya binili yung mga materyales, yung mga kalde-kaldero, kung paano niya nampisahan yun. Balikan natin guys, kung gusto nyo mapanood yun, andyan, ilalagay ko siguro dyan yung thumbnail, tapos pakihanap yun na lang sa Kuya Bidogs. So, Tsaka nagpapasalamat ako sa lahat na kasi hindi ko lang naman yun, kumbaga yung kapital. Meron din sa akin tumulong. Salamat sa mga yun nga, tatanong ko yun mamaya. Sige Kuya Bidogs, first month mo, kasi nga alam naman natin sa pagninegosyo, no? Yung unang 3 buwan dyan is wala talaga yan. 0 days mo yan. Hindi. Wala ka pang kikitain dyan. Hindi, ang nga doon, ang parang nagkabaliktad yung kasi first 3 First 3 months mo ang meron. ang lakas eh. Oo. Lagi nga akong sold out. Oo. Ano ba yan? Kasi guys, hindi naman sa alam naman natin, nakakilala kami ni Kuya Bidogs. Sinusundan ko yung channel ni Kuya Bidogs kasi noon kasi napanood ko sa kanya, meron pwede ba natin banggitin yung mga sponsor na yun? Oo. Yung sinusold out yung ano. Ah, Kasi nauso yun guys. nauso. Nauso yun, hindi lang kay Kuya Bidogs. Kahit sa Bukana noon. Oo. May mga nagtinda sa Bukana na ng shoutout kila Marin Jamie, lalo kila Jamie no, kay Kapeaso. Nung nagbabarbecue sila noon, nagtitinda sila noon kay Kuya Buddy. Nung nagtitinda sila noon, sinosold out ng mga sponsor binibili. Yun ay dahil sa ginawa, ang nagpaumpisa niyan, correct me ulit if I'm wrong, dahil kay Idol. Oo. 'Di ba? Kasi si Idol, may nagbibigay sa kanya ng mga may nagpapadala sa kanya. Oo. Tapos, kumbaga, bahala ka na kung ano yung gusto mong gawin dyan. Ang ginawa ni Idol, di ba? Lagi may dumadaan sa kanila mga naglalako ng pagkain. Inuubos niya. Oo, totoo yun. So, ganun yung naging idea nung ibang sponsor na mababait, no? Alam naman, di mga masusugid na sponsor na yung paninda ng mga nasa Bukana is ubusin, tapos ipamigay. Which is yun yung nangyari din kay Kuya Bidogs. Di ba? Pero, ito hindi ko alam. Ako rin ng nung nag-business si Daddy Nick ng burgeran sa kanila. Ikaw naman yung umuubos. Ako din ang nag-start ng pauso nun kasi nangyayari nga sa Bukan. Nasa Saudi pa yata ako ng parang ganun. Okay. Binibilang ko si Daddy Nick ng burger. Hindi pa tayo kasi pagkakilala doon. Kaya hindi ko alam. Bumibili ako ng burger kay Daddy Nick. Ngayon, nag-spread out yun. May mini-message ako. Yung message ko yung, syempre, si Kuya Pogi. Ganun. Madi-sponsor ngayon. Tapos, by Irong Buwang. Tapos si The Major. Tapos marami na. Sinaria Velasco. Madami nag-sponsor. Kaya every time na may nag-sponsor kay Daddy Nick ng burger, pinalagyan. Dami dun. Dami sa bahay nila. Tapos nga, nabilihan si kasi hirap na hirap si Mami Jing dun sa sa burgeran niya kasi Maliit. ang capacity. Maliit. Ang dami nag-order kay Mami Yun lang Jing. yung mga yun yung mga parang 7 by 10 inches lang na maliliit lang. Ang kaya lang yata dalawa Griddle yun. Ganun kasi sa akin. Ngayon, meron sa kanila nag-sponsor ng mas malaki. Pinadaan sa akin yung sponsor binigay ko yung Daddy Nick. Ang laki na. Inabot ng ng 10 buns para pag gano'n. Kasi meron ako nag-start ako nung bumili ako ng pang hamburger ko nun is yung 18 by 22 na Hindi ko kasi griddle. alam ang By gawa. inches, 18 by Ilang 22 kayang inches. Malaki. Kumbaga, Ilang kaya sa naban? 10 din. hindi lang buns kasi kaliwat kanan eh. Kaliwa ko buns, kanan ko patty. Ang patty ko di 24. Gano'n. Oo. Apat na 6. 10 yata yun. Hindi lang. Kasi half pounder yung ko nun, malaki nun eh. So kahit sabi mong let's say 7. So 7 times 4, Malaki sa'yo. 28 na buns. Ay hindi, kasi baliktaran yung buns eh. Basta, kaya siya ng mga ganun, mga 14 na set ng burger, sabay-sabay. Tapos doon, yung first month mo, okay, second month mo, okay, third month mo, okay. Here comes the fourth month. Ano nangyari? Medyo nag-slow ng ang sales. Tapos ngayon ang ginagawa nun, meron parang nag-i-sponsor no na sige paano ka buy one take one ka. Pero guys, kasi ganito yan. Alam din naman ni Kuya Bidogs, not all the time kasi si sponsor for the whole lifetime is gagawin sa yan. Kasi syempre,
Hindi, totoo, di ba? Disclaimer lang. Hindi naman yan sila, natutuwa sa'yo, pinapadalan ka nila. Pero hindi naman kasi yan nagtrabaho para dahil dyan eh. Alam mo yun? Kahit pa paano yung kasi yung perang binibigay nila sa atin, pinaghihirapan nila yan. Di ba? Tsaka Chong, Yun lang talaga. ang realidad dyan, hindi ako panay live stream. Birang-birang ako live Negative, stream. oo. Panay na live stream ako doon nagkaroon ng sponsor, pero never ako naging daily live stream para Hindi naman is disclaimer lang ulit, di ko nila lahat kasi alam naman natin, hindi ko alam kung may magagalit sa akin, pero iba kasi ginagawa ng purpose yun eh. Pwede naman Alam kasi naman. parang ang ginawa nila, YouTube tapos Facebook Magla- online selling parang ganun. Parang gano'n. Ginawa nila sa YouTube, parang ganun. Hindi, iba yung nagma-market ka. Iba yung minamarket mo. Iba yung magla-live ka na magpapaawa ka dahil Oo. Di ba? Yun yung pinupunto ko eh. Oo. Mostly sa ibang nangyayari, magla-live ka tapos may mag-ano ka lang na kahit even though isa lang yung nanonood, dalawa, tapos parang dahil nasanay ka nang binibili yung paninda mo ng sponsor, ganyan, di ba? Sorry, wala akong pinapatamaan, wala akong binabanggit na kung sino man, pero alam naman natin yan na talagang minsan nangyayari talaga. Di ba? So, na parang Kaya sa di ka pa pwedeng umasa na porket ganun kasi hindi ka mag-grow. Yes. At saka ito naman dapat bilang isang content creator. At nabigyan tayo ng pagkakataon na may mga nag-sponsor sa atin. Huwag naman sana natin abusuhin na kung ano-ano yung mga natin sa kanila. Kasi isipin din natin na may mga pamilya din silang binubuhay. Correct. Hindi yan sila nagtrabaho Para sa inyo. Sa atin. Para suportahan lang talaga tayo. Ang ano lang doon, bigyan natin sila ng credits. Ito thumbnail lang ako. Diretso live na to eh. Siguro eh. Sa kubo. So yan, Tulog na. yun, tawag nito. Bigyan natin sila ng credits doon sa kanilang pagsusuport sa atin. Wait lang guys. Yung pagpapasalamat lang natin sa kanila, napakalaking bagay na po yun para sa kanila. Katulad sa akin, di ba? Yung nagbigay sa akin ng engine crane. Hanggang sa ngayon, sana kung dito man mapanood niyo man to sa mga vlogs ng mga kasamahan natin, kung sino ka man, ako talaga, lubos talaga ako nagpasalamat dahil napakalaking tulong talaga sa akin nun ng engine crane na yun. Kung wala yun, siguro hanggang ngayon hirap na hirap ako magbaba ng makina. Kasi hindi naman gaano kalakihan ang kinikita ko talaga sa paggawa ng sasakyan. So, unti-unti ko lang yan para makumpleto ko yung aking mga tools. So kapag may sa akin, yung tawag nun, yung katulad nun sa kanya, nagulat niya ako nun, inabot sa akin. Kaya laking pasalamat ko nun sa kanya. Kaya dapat, pasalamatan natin yung mga nag-i-sponsor, yung mga nagsusupport sa atin. Ayan, hindi man sa tawag nito pre, yung kumbaga hindi man sa lahat ng oras sila nagbibigay sa atin. Pasalamatan natin kasi yun, isipin nyo, may pamilya din sila na binubuhay. Kasi ako, danas ko rin maging OFW, si Paring Bidogs, dati din OFW. So, hindi rin biro ang pinagdadaanan kasi sa ibang bansa. So yun guys, at Yun nga, magaling na siya. galing kay Kuya Bidogs yan. So yung third month mo, so ano nangyari hanggang sa nag-downfall, umabot pa siya ng 9 months. So ano nangyari? Tara Pabs! Hindi mo tayo? Yeah. So yun nga, ano nangyari Kuya Bidogs? Yung bakit to make the story short, paano siya napapunta sa tumigil ka na? Kasi yung nga yung sinasabi mo, dahil mahabang PC mo, ayaw ko naman i-rely kasi nga, yun ang isa sa mga purpose ko, but ako pumasok sa business kasi para i-workout ko na wala yung social media. So yun talagang pinaka-the best kasi gusto ko mga-captured ng market na walang social media, na talagang organic ba na customer na Mahirap kasi buo ng kumbaga katulad sa atin, parang katulad sa atin ng bilang mga content creator, katulad sa atin small content creator pa tayo. Di ba ang hirap din na mag-build ng isang community. Totoo So, naman. ganun din na sa business. Na mahirap. So yun mga kapatid,
Eh nga, narinig nyo naman, sige kay Bidogs ko ano yung naging ano nung... Wala naman ibang masyadong malalim, no? Regarding lang naman dun sa kung ano yung kinabuhay dati, no? Yung nangyayari sa kanila dati. Tulad yung pares ni kay Bidogs, nag-downfall na ano talaga. Si Kuya Maki kahit pa paano, nag-downfall pero nag-try siya ulit ngayon, okay naman na siya. At saka may pahabol lang pala ako sa mga businessman, sa mga nagninegosyo, ano. Kasi ako, danas ko, sa akin mismo nangyari to. Kapag once na nagnegosyo ka, wag niyo pong salihan ng sugal. Makiusap lang. Kahit saan naman siguro. Kasi, although nandiyan tayo, nalilibang tayo. Pero hindi natin, natutuwa tayo, nananalo tayo, pero hindi natin iniisip na natatalo tayo. Mahirap sa mga unti-unti nasugal. tayong nauubusan. So, sayang din ang Pero sa ngayon, Kuya Mac, ayun nga, sa ngayon is okay naman. Ikaw, business mo. sa ngayon ayos na. Okay naman. Pero ikaw, Kaya Kuya Bidogs, ikaw, sa ngayon is anong may mga plans ka ba ngayon na, syempre, under medication ka pa. Alam naman natin, nagagaling ka siguro kahit sana, kahit bukas baka malay mo, bukas magaling ka na, di ba? Anong plans mo after ng medication mo, paggaling mo? Anong mga plano mo na mga gawin pa? Okay naman na ako. Kumbaga ano lang, may isa na lang test para kasi iniis ko pa rin yun eh. Yung, Hindi, I mean kung ba? okay na ako? Hindi, I mean, after mong, alam naman natin nga na magiging okay ka naman. Wala, alam naman natin yan. In God's will, di ba? After mong, pagkagaling mo, ano yung plano mo? Magtutuloy-tuloy mo ba YouTube mo? Ano? Actually, mag-artista ako. Sama kami dyan. Oo, dating ka na this day. Nag-apply ako sa Regal Films eh. Hindi nga. Okay to, wala na makeup to. Hindi. Pwede na to. Pwede nga sana. Ito yung demonyo. Hindi, actually focus ako sa vlog muna kasi yun ang natin eh, bread and butter sa ngayon eh. Bread and butter mo ngayon is vlog. Vlog talaga. Vlog talaga. Sige Mac, ikaw. Bread and butter mo, yun talaga. Ako dapat nga, sobrang sama ng loob ko sa Naiyak siya. mga producer ng mga pelikula. Oh. Isipin mo, action star yung pinasukan ko. Oh. Kinuha ko, naging artista ako. Oh. Walang hiya, sabi pa naman sa akin. Humiga ka lang sa kabaong. Hindi na kailangan na make-up sa'yo. Ayos na yan. Walang hiya na yan. Talaga, sige Maki, wala talaga maayos na sagot to kanina pa eh. Guys, kung gusto nyo mapanood to, dito tayo sa live ha. Guys, kung gusto nyo mapanood to, huwag kayo mag-alala, popost ko bukas to, mauuna tong usapan namin. Tapos, bukas 7:30 PM is yung examen ni Gore, guys, abangan nyo. Bukas ay upload ko. Bukas, upload dito mga alas 3 to. Alas 3 to. Mga good vibes lang Good tayo. vibes lang tayo, di ba? Ayun nga, Kuya Mac, maraming salamat sa pagpapaulak nyo, mga kapatid. Hindi na ako magtatanong ng tungkol sa edad nyo, kung sino kayo, kasi Oy, naman na. huwag kang dyan, Chong. Bakit? Mas Kakadibo ko lang. Kakadibo ko lang. Dibu, alam ba dibu? 42? Hindi. 44. 44 ba? Iba pala dibu sa iyo. Sa'yo, ang dibo mo 51. Malapit na. Malapit Malayo pa. Nadulas. Nadulas. 12 viewers, shoutout. So yun mga kapatid, coming from the man himself, Kuya Bidogs, and sige Maki. Maraming salamat guys. Malupit si Chong mag-outro, coming from the man hill. Maraming salamat sa pagpapaunlak nyo. At meron lang akong papakita nandun wag yan. Okay na yan. Nag-ano lang guys. So, maraming salamat sa panonood mga kapatid. Hanggang sa muli natin pagkikita, sana abangan yung vlogs. So, at guys, please, patawirin nyo ako ng 10,000 views. Parang gawa nyo na. Tinatawanan akong dalawa. Kasi yun, etong isa na to, alam naman natin yan, si Kuya Mac. Enjoy lang din naman kami, di ba? So, Gerald, shoutout. Enjoy lang din naman kami. So, yun kasi, yung tinatawanan ako nung kalbo na yun. Lalo ito, tinatawanan ako. Andito na nga ako eh. Pumunta na nga ako eh, di ba? Yan. Nangihiram sa akin ng sasakyan. Pinapahiram ko sa kanya yung kamukha ni Francis Leo Marcos. Ayoko nun. Ayaw. Isang apak mo, kalating dito. So guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kapatid. Maraming salamat. So ako si Chon Jevo TV ng Team Kubunuto guys. Maraming salamat sa panonood. Laglag. Wag naman. Shoutout sa Team Kubunuto Production. Siyempre kay Boss Dumpling, kay Sierra Madre, kay Sir Roel Puligit, kay Sir Florentino, kay Tito Jun Magano, kay Boss Pogi, kay Sierra Madre, kay Ma'am Joy Vlogs, kay Sir Benji, at sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa Jim,
kay Ma'am Sandy Madriaga, shoutout po, kay Tita Tess, shoutout po, kay Sir Norman Lau, shoutout po, at sa lahat na nanonood sa akin at sa buong team Kubunuto. Memorize Maraming thank you po guys. Hanggang sa muli ulit, paulit-ulit ako si Chong Zibo TV ng Team Aswang at Team Kubunuto guys. Maraming salamat sa panonood. Pasalo pa sa langit guys. May mapakita lang ulit. Boss, pasilip ka konti boss. Boss, konti lang boss. Ay, okay na yan guys. Peace out! Let's go. Kick out.